Pinagpalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Arayon. Lady Arayon. Lady, ano activity natin ngayon? Update po namin kayo sa aming mga gawain. Tara, sama kayo. Ayan mga kap, at kakatapos lang ng ondas, diretso tayo sa paggawa. Habang may buhay, diretso lang tayo sa paggawa. Yun, dahil pag namatay na tayo, wala na, hinto na. Kaya sa amin walang holiday. Diretso ang aming trabaho. Medyo magandang panahon ngayon, time check tayo mga kap. 8:16 ng umaga. So ay papakita namin sa inyo yung doon sa taas. So puntahan natin yung taas doon at medyo tapos na. Yan, medyo nag-workout tayo kanina mga kap. Chest workout tayo. Makikita nyo may mga cover para sa pag umuulan to mga kap. Hindi nababasa dito sa loob pero pag ito na paayos ko sa tingin ko, pababato na rin natin yung bubong and then para makoberan to. Dito nga pala mga kap, may kita nyo, may mga bakal tayo. Yan, katulad nito. So naglalagay na tayo ng hawakan para sa pag-akyat dahil kapag nagkakalumot sa hagdan natin, medyo madulas para kahit papano may hawakan tayo. So, akyat tayo ngayon doon. Dito makikita nyo mga kap dito sa baba. Tulad nito. Meron tayong kalamansi. So, nilagyan natin to ng kalamansi at saka ng sampagita. Yan mga sampagita yan. Ito yung magiging lalagyanan ng poste. So, yan mga kalamansi natin. Tumatagas na. So ayan mga kap, makikita nyo nakakarga ako ng tubig dyan. So papatayin ko muna doon. Okay. So paano nga pala nagwo-work yan mga kap? Yung tubig namin mula doon sa tangke, may concrete kaming tangke ng tubig doon. Naglalagay siya dito ng tubig or sinasali niya dito. Tapos, yung pump namin dun sa baba, siya ang nagkakarga doon sa tangke namin doon. So, ginagamit namin yung science or yung gravity para masalinan to. Ibig sabihin, isang pump na lang ang ginagamit namin papunta doon, siya na lang ang magdadala dito. Tapos, ang sinusuplayan niyan, ito yung plan B ng bahay. In case man na matuyuan yon, may supply pa kami dito. Second, eto, sinusuplayan niya yung CR dun sa baba. Diyan. So, yung tubig diyan. At saka, dun sa kalapati natin. Siya nagsusupply ng tubig. So, balik ulit tayo dun sa taas. So, yan, may kita nyo mamaya mga kap. Hihinto na to. Itong tubig na yan. Tara, akit tayo dun. So update ko kayo dyan sa bahay na yan. So para saan nga pala itong ginawa natin na to? Bali kapag may bisita tayo, makikita nyo dito yung mga wire. Pag may bisita tayo, pwede silang matulog dun dito. So makikita nyo nga na nagwa-wiring ako. Medyo patapos na to. So mamaya ako napakita yan, pasok na tayo sa loob. Ayan. So, ang gumagana sa atin ditong ilaw is 12 volts. Ayun nga, nabasag ko yung ano niya, kahapon. Kasi tapos na, sabay may mali pa pala. So, itong patay niya. Ngayon, hindi pa natin na-activate yung tubig. Dati tayo may tubig pero pinapatay muna natin kasi wala pang gumagamit. Maglalagay tayo dito ng dalawang double deck. Isa dyan, at saka isa dito. So, ayun yung bintana. Pero sa tingin ko dapat pala dito natin nilagay yung bintana. Para yung hangin galing doon papunta dito. So, yan nga, maglalagay tayo ng double deck dito. At saka doon. Para kasya yung 4 na tao. Ang wiring natin, isang 12 volts, isang 220 volts. So, medyo komplikado pero kaya yan. And then, nagpadagdag tayo dito para in case man na medyo marami sila, pwedeng humiga dito.
And then, sa mga mahilig uminom, tayo kasi hindi tayo uminom, pwede sila maglagay ng lamesa dito. Yan, tapos magkakaharap sila dyan. Diba? Bali, ito magiging view nila, ipapakat natin to or babawasan natin yung sanga, hindi natin puputulin or papatayin para kahit papano i-cover siya ng hangin. So, para magkaroon ng view, open natin yan pag nakatambay sila dito. Yung iba, nagpuputol ng sanga dahil pag may bagyo, dahil nga daw napuputol ng sanga, pero hindi nila alam na yung sanga ang puno ang unang humaharang dun sa hangin para hindi tumama sa bahay nila. Maputol naman yung sanga, okay lang kesa maputol yung bubong or matanggal yung bubong. Yun. Karamihan kasi yung mga malalapit na puno sa bahay nila, tinatanggalan nila, pinuputulan nila ng sanga. Katwiran nila, babaksak sa bahay ko yan. Okay lang bumaksak sa bahay mo yan kaysa naman yung bahay mo ang bumaksak. So, makakapakit tayo sa bubong nito. So, makakapakit tayo dun sa bubong. Kung makikita nyo dito sa baba, dun tayo kukuha ng kuryente. Yung kuryente na yan, mula dun sa baba yan, sa bahay. So, iaangat natin dito para magkaroon dito sa bahay. Tara, akit tayo sa bubong. Tara. So, dito hindi pa tapos dito sa likod. Bali nilagyan natin to ng space. Kasi nga experience natin doon sa baba, sa barracks, kapag nababasa dito, pag nakadikit sa pader, nababasa yung loob. So naglagay tayo ng space dito para ang mababasa lang kung sakaling umulan, ito lang, hindi na yung bahay. Bali, maglalagay tayo ng kanal dyan para papunta dito yung tubig kung sakaling umulan, hindi siya didiretso dito. So, akit tayo dito. So, dito pala tayo dadaan mga kap kasi nga, medyo masukal doon sa likod. Bali dito makikita nyo, dito yung kabitan natin ng tubig. Dati may naka-install dyan, pinatanggal muna natin. Ayun na, mga si lady. Dating unggoy yan na nagpanggap na tao. Tara, kaya tayo. Okay. So yan mga kap, andito na tayo. Kung makikita nyo, may mga kawayan kasi dito natin ilalagay yung ibang solar panel. Katulad nyo natatakpan. Anong oras na ba? So 8:25 dapat dito ilalagay. Usog natin dito yung mga solar panel. So ito magiging source ng 12 volts sa kuryente nitong bahay. And then kung makikita nyo may mga poste nga dito. Ayan yung pagpapatungan ng ating mga solar panel. So yun mga kabalik, kapag may bibisita, pwede dito, ang kasya dito siguro 2, 4, mga 8 to 10. Depende kung paano sila magsiksikan. So, ito pa isang tatapusin natin. Ayun mga kabali, papalinisan lang natin ito, papagrass cutter natin para kahit papano, pwedeng makapunta doon. Ang sunod niyan, pwede tayo maglagay ng tangke ng tubig dyan para source ng tubig pababa. So, yan mga kap, at na-update namin kayo sa aming mga gawain dito. Muli po ang inyong lingkod, General Orion. Lady Orion. Na taos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan inyong mga pamilya, na sana po humingi tayo ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa Kanyang mga kagusto at kailingan. Muli po, maraming salamat. God bless.